Sa gitna ng magulong mundo, si Mira de la Cruz ay isang simpleng babae na sanay sa tahimik na buhay. Isang empleyadong masipag, palangiti at laging handang tumulong kahit hindi pa siya napapansin. Para sa kanya, sapat na ang magkaroon ng trabaho. Kape tuwing umaga at ilang mga kaibigang handang makinig sa mga reklamo niya sa opisina. Isang araw, dumating sa kumpanya ang bagong security consultant, si Joaquin Ramirez. Gwapo, matangkad, matikas ang tindig at tila laging seryoso sa buhay. Hindi agad napansin ni Mara, pero may kakaiba sa pagkatao ni Joaquin. Para bang may tinatagong lihim. Una silang nagkakilala sa elevator. Nakatitig si Joaquin sa cellphone niya habang si Mira naman ay nagmamadaling pumasok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natapon ng kape niya sa polo ni Joaquin. Napahiya siya at halos hindi makapagsalita. "Oh my God, pasensya na po, hindi ko po sinasadya." Natatarantang wika ni Mira. "Okay lang," mahinahong sagot ni Joaquin habang pinupunasan ng sarili. Babayaran ko na lang po yan. Hindi na kailangan. Mag-ingat ka na lang sa susunod." Putol nito sa sasabihin pa niya. "Pasensya na po uli." Tinanguan lamang siya ng lalaki at tumalikod na ito nang bumukas ang elevator. Simula ng insidenteng iyon ay hindi na nawala sa isip ni Mira ang lalaki. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Mira na laging nariyan si Joaquin sa gate, sa lobby, minsan pa nga sa cafeteria. Akala niya nagkakataon lang, pero napapansin niyang tila binabantayan siya nito. May mga sandaling naririnig niyang tinatawag siya ni Joaquin sa pamamagitan ng codename sa radyo ng security team. Nagtataka man siya pero hinayaan na lamang niya. Hanggang isang araw, biglang nagbago ang lahat nang magpatawag ng meeting ang kanilang boss at bigla na lang sinabi na darating na ang bagong CEO. Isang investor mula sa ibang bansa at nakabili ng malaking shares at magpapatakbo na ng buong kumpanya. Lahat ay tahimik sa conference hall. Inaantay ang pagpasok ng bagong CEO. Halos mabitawan ni Mira ang hawak niyang folder nang makita kung sino ang pumasok. Si Joaquin Ramirez, ang security guard na akala niya'y tahimik lang sa tabi. Siya pala ang bagong CEO. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking ipinagtimpla niya ng kape, pinagsasabihan niya minsan sa mga late reports at ang minsang napagsabihan siya nito sa loob ng elevator ay siya pala ang may-ari ng kumpanya. Lahat ng empleyado ay nagulat man, ay lahat ay nagpalakpakan nang magpakilala si Joaquin sa unahan. Pero ang mga mata nito sa iisang direksyon lang nakatingin, kay Mira. Tahimik naman siyang ngumiti at naiilang na tumango sa direksyon niya. Simula nang maging CEO si Joaquin, biglang nagbago ang lahat. Tuwing magkakasalubong sila sa opisina ay para bang may malaking pader na humaharang sa kanila. Hindi alam ni Mira kung paano iiwasan ng boss. Unang-una, nahihiya siya. Natatakot na baka isipin ng iba na nilalandi niya ang boss. Kaya pinipilit niyang umiwas at kausapin ito kapag nagkocross ang landas nila. Ngunit si Joaquin ay hindi nakatiis pagkatapos ng trabaho nito. Sa halip na umuwi, ay inabangan niya si Mira sa baba ng building dahil alam niyang nag-overtime ito. Samantala, si Mira naman nang matapos at nakapagligpit ng mga gamit ay nagmamadali siyang bumaba ng building. Pero nagulat si Mira nang makita si Joaquin sa labas. Hawak ang payong at halatang siya ang inaantay. Dahil nang makita siya nito ay agad itong umayos ng tayo at ngumiti sa kanya.
Sabi ko na mag-overtime ka na naman. Sabi ni Joaquin sabay ngiti nito sa kanya. Sir, hindi niyo naman po kailangang antayin pa ako. Nag-aalangang sabi ni Mira sa boss. Hindi ako ang boss mo ngayon. Pwede bang Joaquin na lang ang itawag mo sa akin? May ngiti sa labi na sabi nito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mira ang ibang pagkatao ni Joaquin. Ang hindi istrikto at seryosong boss na CEO, kundi isang lalaking marunong makinig, marunong magpatawa, at higit sa lahat, marunong magmahal ng totoo. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ngunit, tulad ng lahat ng pag-ibig, dumating ang mga pagsubok sa kanilang relasyon. Marami ang tumutol, may mga empleyadong naiinggit, pati mga board members ay hindi sang-ayon sa relasyon nila. At may mga taong gustong sirain ang pangalan ni Joaquin. Pati si Mira ay pilit na sinisira. Sinasabing ginagamit lamang daw niya ang CEO para umangal sa buhay. Sobrang nasasaktan si Mira sa mga nangyayari at ayaw niyang masira ang buhay ni Joaquin dahil sa kanya. Kaya isang araw, nag-iwan siya ng resignation letter sa mesa ni Joaquin. Hindi siya nagpakita dito at lumayo nang walang paalam. Pati cellphone niya ay pinatay niya. Itinigil niya rin ang social media at sinubukang kalimutan ng lahat. Linggo at buwan ang mga lumipas. Akala ni Mira ay okay na ang lahat. Di na siya masusundan ni Joaquin. Pero mali pala siya dahil isang gabi sa kasagsagan ng ulan, biglang may kumatok sa pinto ng bahay niya. Nang pagbuksan niya ito, mukha ni Joaquin na basang-basa sa ulan. Pero andon ang ngiti, pero mahahalata mo ang lungkot sa mata. Hindi ko kayang wala ka, Mira. Hindi ko kaya. Mira, please, bumalik ka na sa akin. Hindi bilang sekretary, kundi bilang asawa ko. Nakikinting may pagsusumamong sambit ni Joaquin. Joaquin, tanging nasambit ni Mira. Wala akong pakialam kung tutol sila lahat sa atin. Ang importante tayong dalawa. Mas gugustuhin kong mawala lahat, wag lang ikaw. Bigla ay lumuhod si Joaquin sa harap ni Mira. Hawak ang maliit na kahon at may laman na singsing. Isang simple pero makikitaan mo ng ganda na napapatungan ng kumikinang na bato. Marry me please, pagsusumamo ni Joaquin sa babae. Hindi kagad nakasagot si Mira. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Hindi kita pipilitin. Kung ayaw mo pa ngayon, Mira, kung di ka pa handa na magpakasal ngayon, okay lang. Pero sana tanggapin mo tong singsing na to. Tanda ng pagmamahal ko sa'yo. Tumutulo na ng husto ang luha ni Mira dahil sa sobrang saya na nararamdaman ng kanyang puso. Dahil sa unang pagkakataon, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Walang yaman, titulo o kapangyarihang makakatumba sa taong tunay na nagmamahalan. Yes, Joaquin, magpapakasal ako sa'yo. Sa wakas ay nasabi din ni Mira sa lalaki. Labis ang kasiyahan naman na nararamdaman ni Joaquin. Kaya walang pag-aalinlangan o pagdadalawang isip na isinuot niya ang singsing sa babae. I love you, Mira. At hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng dalaga at siniil ito ng halik na agad naman na tinugon ni Mira. Napuno ng pagmamahal. I love you too, Joaquin. Nakangiting sambit niya dito. At sa gabing iyon, sa ilalim ng ulan, malamig na gabi ay napuno ng init ng pagmamahal ng dalawang nagmamahalan ng lubos at nagsisimula ng isang bagong yugto. Isang pag-ibig na walang hadlang, walang posisyon at walang inggit. 5 taon na ang lumipas mula nang ikasal sina Mira at Joaquin Ramirez. Ang dating CEO na laging nasa boardroom ay ngayon ay isang mas kilala bilang Mr. Ramirez na mahilig magluto.
habang ang dating sekretarya ay ngayon ay co-owner na ng kumpanyang minsan ay kinatatakutan niyang pasukan. Isang umaga ng Sabado, habang nakaupo si Mira hawak ang tasa ng kape, nakatanaw sa hardin ng kanilang bahay sa Tagaytay, tahimik, maaliwalas, ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay tila kumakanta sa bagong simula. Ay lumapit si Joaquin, suot ang apron at may hawak pang spatula. "Good morning, Mrs. Ramirez." Nakangiti niyang sabi. "Good morning, Mr. Ramirez, CEO. Natagaluto na." Natatawang tugon ni Mira. "Parang gusto ko na lang mag-retire. Mas gusto ko na lang bantayan ka kaysa bantayan ng kumpanya." Sabay silang nagtawanan, sa mga mata nila makikita mo pa rin ang tamis ng pagmamahalan at liwanag ng pag-ibig na dumaan man sa unos pero hindi kailanman naglaho. Habang kumakain sila ng almusal, lumapit ang isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang na, may hawak na maliit na laruan. "Mama, Papa, tingnan niyo po, may logo ng kumpanya ang kotse ko." Natawa si Mira. "Aba, mukhang mana ka sa tatay mo ah." "Opo, Mama. Gusto ko po paglaki ko, mag-work din ako sa malaking company, pareho po ni Papa." Bibong sagot ng anak nila. Napangiti si Joaquin at niyakap niya ito't kinarga. "Tama yan anak, mag-aral ka mabuti para makamit mo lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Andito lang kami ni Mama para sa'yo." Nakiyakap na rin si Mira sa mag-ama. Sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Ang dating security guard na lihim palang CEO at ang simpleng sekretarya na minsang natakot sa mundo, ngayon ay may pamilyang tahimik na buhay at pag-ibig na pinagbuklod ng panahon. Sa pagitan ng yakap, bumulong si Joaquin kay Mira. "Sabi ko naman sa'yo ako ang seguridad mo habang buhay." Ngumiti si Mira at sumagot ng mahina pero puno ng pagmamahal. "At ako naman ang dahilan kung bakit mo natutunang magmahal ng totoo." At sabay nang ngumiti sa isa't isa. Wakas, isang simpleng kwento ng 2 pusong nagtagpo sa maling pagkakataon. Pero nagtagumpay dahil pinili nilang maniwala na minsan ang taong akala mong tagabantay lang, siya pala ang magtatanggol sa puso mo habang buhay. Maraming salamat po. Nawa po'y nagustuhan nyo ang maiksing kwento ni Joaquin at Mira. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Dear Miss A.